podcaster ng Pilipinas. Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Isang napakainit na hapon. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon. Ngayon ay Miyerkules, April 17. At welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Siyempre, makasama po natin sa programa si DILG Undersecretary Odilon Pasaraba. Magandang hapon sa iyo, Yusek Pasaraba. Wow, Lakay Deo. Kumusta ka na, Yusek? Ang ganda ng aura. Mukhang amoy na amoy ang Island of Hawaii na Espiritu Santo. Lakay Deo, sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga Pilipino, kapwa Pilipino, mga tricycle drivers, safety drivers, lahat ng sektor ng lipunan, magandang hapon mula po sa puso at sa ngalan po ng ating Secretary Benhur Abalos. Ang DILG po ang inyong makakasama dito sa DZRH Break Time, at upang mas mailapit po namin ang DILG sa ating mga publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. And Lakay Deo, syempre kahit mainit ang panahon, ang inyong DILG ay nagpapakatino, nagpapakahusay at laging maasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga serbisyong pangmamayan. I like your attire, Yusek. Pang summer look talaga, ha? Pinaghandaan to. Ganun ba yan? Siyempre, na-miss mo ang mga nakita mo sa Hawaii. Kaya, kailangan mo din ako. Ayan, mamimiss mo doon, ha? Lalo sa Waikiki. Ayan. Lakay Deo, isang mayor nag-birthday ng isang araw. Uy, sino? Batiin Mayor natin. Enrico Roque ng Pandibulacan. Uy, Mayor Rico Roque. Alam ba tayo dyan? Happy birthday po, Mayor. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po sa nakabilang sa mga pinagkakatiwalaang media outlets. Bate po sa 2024 survey ng Publicos Asia Incorporated. Maraming salamat po sa mga pagtitiwala, at kami po ay live na mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at siyempre sa aming website dzrhnews.com.ph, sa cable channels nationwide at sa inyo pong mga radyo sa 666 kHz. Wow! Congratulations, DZRH. Kaya naman ang DILG, pinili natin ang DZRH. Kasama ka dito, Yusek. Kasama ang DILG rito. Imagine, no? Kabilang sa mga pinagkakatiwalaang media outlets, at medyo mahalaga yan ang tiwala ng tao bayan. At para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa aming ahensya or mga suhestyon, tayo po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago natin puntahan ang ating mga bisita at mga talakayan, nato muna mahabigan ang mga latest happenings at mga balita aksyon sa DILG Yusek. Tama, Lakay Deo, sa ating DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happenings sa aming ahensya. Nako, Lakay Deo, mga mabigat na news. Ay talaga. At narito na ang ating mga balita. Naniniwala si DILG Secretary Benhur Abalos na tunay na may papanalo ang laban kontra illegal na droga sa pamagitan ng epektibong pagpapatupad ng batas, intelligence gatherings at suporta ng publiko
na hindi ginagamitan ng dahas. Ang pagilang kalihim ay kasunod ng pinakamalaking drug haul sa bansa. Base po sa latest report matapos ang actual inventory ng PNP at PIDEA, mula sa 13.3 billion pesos na estimated value ng drugs, ay 9.6 billion lang pala ito. At umabot naman sa 1.4 tons tonelada. Samantala, isinailalim na sa inquest proceedings ang driver ng van na nanarap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Dangerous Comprehensive Drug Act of 2002. Ininspeksyon din ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si DILG Secretary Benhar Abalos sa mga nakumpiskan droga doon sa may Alitagtag, Batangas Inatasan ni DILG Secretary Benhar Abalos ang lahat ng mga lokal na pamahalaan na tiyakin na may prangkisa or Certificate of Public Convenience or CPC mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang lahat ng mga pampublikong transportasyon bago payagang gumamit ng mga transport terminals at makabiyahe sa itinakdang ruta. Ito ay matapos na maaresto ang nagpakilalang malayong kamag-anak ni Secretary Abalos na nahuli sakay ng mga sasakyan na minamaneho ng isang lalaki na gumagamit ng pekeng driver's license, Lakay Deo. Nais din ng kalihim na magsagawa ng inspeksyon ang mga lokal na pamahalaan sa mga pampublikong sasakyan sa loob ng kanilang mga jurisdiksyon at pagpapatupad ng mga checkpoints. Maganda ang ginawa ni Secretary Abalos sa USEC para at least hindi na pamarisan yung mga gumagamit ba ng mga kamag-anak na kahit hindi naman kamag-anak. Ginagamit ang pangalan mo opisyal ng gobyerno kapag nahuli dahil sa mga paglabag. Naku, ayaw na ayaw ng ating sekretary yan. Abay, kasamang Deo. Entong checkpoints, no? Pagpapatupad ng mga checkpoints, kaya nga na nahuli ito sa Alitagtag, Batangas dahil sa effective checkpoint system. Abay, kung wala pang checkpoint, hindi nakalusot na yung drugs na yung USEC, ha? Tapos 1.4 tonelada i-distribute sa mga barabarangay. Mga ilang barangay kaya? 42,000 kaya. At ilang kabataan ang masisira ang kinabukasan dahil sa drugs. Samantala, suportado ni DILG Secretary Benhar Abalos ang United Nations Joint Program for Human Rights in the Philippines, UNGP, upang mas mapalawak ang advokasya sa karapatang pantao o human rights. Kabilang sa suporta ito ang pagtatayo ng barangay, maganda ito, Barangay Human Rights Action Center sa lahat ng mga barangay sa bansa upang mas mailapit sa publiko ang human rights desk para sa mas mabilis na tugon sa human rights concerns at pagkakaroon ng respeto sa karapatang pantao sa lipunan. Sa ginanap na workshop on human rights and local government, ibinahagi din ni Secretary Abalos ang ilang programa at inisyatibo ng pamahalaan sa human rights gaya ng Buhay ay Ingatan, Droga ay Ayawan o BIDA Program, Lupong Taga-Pamayapa Incentives Award at Peace and Order Council Performance Audit. Sa ating pagpapatuloy, Lakay Deo, suportado ni DILG Secretary Benhar Abalos ang pagkakaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa probinsya ng Basilan. Ito ang mensahe ni Secretary Abalos sa kanyang pagbisita sa Sumisip Basilan sa ika-50 anibersaryo at pagdiriwang ng Kalasig-Lasigan Festival, kung saan nasaksihan din ang pagbabalik loob sa pamahalaan ng about 300 dating mga miyembro ng Abu Sayyaf. Dahil dyan, pinuri at pinasalamatan ni Secretary Abalos si Governor Hajiman Hataman Saliman sa pagkakaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa probinsya.
Gayon din sa mga nakamit na parangal mula sa pamahalaan gaya ng Galing Pook Award at Gawad Kalasag ng nasabing probinsya. Binigyang komendasyon din si Mayor Jul Adnan Hataman para sa pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na maging maunlad na patunay sa 5 Seal of Good Local Governance Awards na natanggap ng bayan mula sa DILG sa mga nakalipas na taon. Napakaganda yan, Yusek, dahil matagal na tayong walang nababalitaan na ginagawang kalokohan ng mga Abu Sayyaf. Mukhang marami na ang nagbalik loob sa gobyerno at marami sa kanila ang nabigyan ng hanap buhay. Tama ka, no? Sa administrasyon ng Pangulong Marcos. And of course, sa suporta naman ng DILG through our Secretary Benhar Abalos at maging at ang mga iba't ibang ahensya, tiwala nga nagtitiwala sila sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Kaya naman, nagbabalik loob at ang resulta nito ay sana maalagaan natin ang tiwala ng taong bayan. At magkaroon ng peace and order. Ayan, sa Mindanao, na dati ay magulo. And Lakay Deo, nakikinig daw ang mga taga-DILG Malabon, Jess Maria Acoba and staff. Hi. Ay magandang hapon po sa inyo. At ilan lang yan sa mga balitang hatid ng DILG. At sa ating pagbabalik Yusek ay ating pag-usapan ang mga programa na ating mga lokal na pamahalaan. Maganda ito tungkol sa food security. Sana'y wala nang magugutom sa near future, malapit na hinaharap. Napapanahon kasi El Nino, siyempre iba't ibang hamon naman ang kinakaharap ng ating mga pamilyang Pilipino, lalo na sa init ng panahon. Ay, so apektado ang ating mga pananim, maging ang ating mga, kahayupan, mga livestock. Siyempre, no? At maging ang hanap buhay. Yeah. So, ayan, ay mabuti ka't mainit ng panahon, makalmala ang Yusek, chill lang. At yan po ay sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang DZRH o DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BOD program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODBA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our president to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Balita, aksyon at serbisyo publiko. Mga sumbong at suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time. Tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Benhur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Nagbabalik po ang DZRH Break Time, DILG DZRH Break Time. At sa po ito ay ating pag-usapan Yusek, ang food security programs na ating mga LGUs. Tama ka lang.
Nakasentro naman tayo sa ating mga lokal na pamahalaan kung paano na matulungan ang ating National Government Agency, ang Department of Agriculture sa kanyang mandato on food security. Kaya naman, Lakay Deo, upang ating mas matalakayan, ating makakasama sa hapong ito si Mayor Samuel Laines ng Virac Catanduanes. Hello, Mayor. Para sa kanilang 3+1, 3 gulay at malunggay sa bawat bahay project. At syempre, ang ating kapitbahay, si Kagawad Raymart Garcia ng Quezon City, ang program head ng Rescue Seafood Basket ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Lakay Deo, magandang hapon. Magandang hapon, Yusek, at magandang hapon kay Mayor Samuel Laines at Kagawad Raymart Garcia. Mayor, magandang hapon po sa inyo. At sa lahat po at kay Lakay Deo, Ayan, Mayor. Oo, andyan na so si sa Mayor. lahat ng mga taga-Catanduanes, magandang hapon. At hapon po. ayan, kumusta po kayo, Mayor, dyan sa Virac? Mabuti naman po. At, Ang Virac is the capital town ng Catanduanes. Ng Catanduanes, yes. So, di ba mainit dyan, Mayor? Medyo mainit din. Pero, So it's a coastal province. Mm-mm, Yes, ayan, island eh, island, right? oo. So, At kasama rin natin, Yusek, ang kagawad ng Quezon City, si Kagawad Raymart Garcia. Kagawad, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Pakipindot po yung switch. Ayan, yung green. Ayan. wow. Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood. Yun. Ayan, at bago natin tanungin si Kagawad, unahin nga natin si Mayor Yusek. Take it away. Mayor, magandang hapon. magandang hapon po. Yusek. Oo. At Lakay Deo, yeah. At para po sa ating mga tagapakinig, maaari nyo bang ipaliwanag, Mayor? Ako'y tinatanong ko nga rin dito si Yusek kanina at si Kagawad eh. Ano ba yung 3+1, 3 gulay at malunggay sa bawat bahay project na ginagawa po yung sa Virac? At ito ba yung na-implement na o gagawin pa lamang Mayor Laines, sir? Actually, sir, is matagal na itong ginagawa namin. Yung gulayan sa barangay at gulayan sa para. We are trying to encourage yung mga kababayan natin na magtanim. Actually, medyo may medyo may mga ilang years na rin na ginagawa namin to sa aming munisipyo. Kaya lang, itong ginawa namin dito sa 3+1, 3 gulay at malunggay sa bawat bahay project is actually, kasama natin dito yung mga CSO, yung Civil Society Organizations. So, ang tawag natin dito yung SPACES. SPACES is, ibig sabihin, strengthening participation and accountability of civil society organizations and engagement with national and subnational government. Incorporation po ng Galing Pook Foundation, Oxfam Philippines, Agrea Foundation, ICEA, Australian Aid and Present Coalition. So ito, parte ito, meron tayong pilot project na 5 barangay. Bibigyan natin ng mga kaukulang gamit at technical support para magsimula sila dun yung 3 gulay at malunggay. Ibig sabihin, 3 gulay, so different varieties yung 3 at yung isa specific yung malunggay. Kasi malunggay is madaling buhayin. Moringa. Moringa Oligera. Moringo ba yan? Moringo. I mean, yung kalunggay kasi, yung malunggay is actually rich in nutrients. Lahat na klase ata ng vitamina nandiyan sa malunggay. Kaya naglagay kami ng +1. So ito para maging magkaroon tayo ng doon sa program ng hapag ng ating Pangulo, yung food security. Kung isipin mo, sa aming probinsya is nag-import pa kami ng mga gulay, yung malnutrition, saka yung wasted ng mga bata. Kaya lang, sabi ko nga, even if we have doon sa mga lugar na wasted, ibig sabihin, doon sa nutrition program natin, may mga wasted, stunted, medyo may problema tayo kasi hindi yung sa attitude ng mga kabataan natin. Even if we have this project na gulay, although kailangan natin to sa mga malalaki ng tao, pero siyempre sa kabataan, kailangan din natin na paturuan yung mga bata na kumain ng gulay. Ay, totoo yan. Yung program natin is actually encompassing doon sa mga bata at doon din sa mga matatanda.
na kailangan we have to appreciate at magtanim tayo ng gulay. Kasi otherwise, nasusobran tayo ng ka-import galing kung saan sa lugar. Actually, siguro they're importing coming from outside countries. Pero siyempre, kailangan natin magtanim para maging self-sufficient, maging maging sustainable yung pagbibigay natin ng tamang nutrients sa mga kabataan natin. Kasi ang problema, at this point, meron tayong malnutrition problem sa ating not only in doon sa bayan ng Birac in particular but also in general sa buong probinsya namin. We do not know, hindi ko na pwedeng sabihin sa ibang lugar kasi hindi ko na nakikita pa yung ibang problema, although we see at nababasa rin natin ang problema rin yung malnutrition sa buong kapuluan. Ayan, mula sa Birac, Yusek, dito naman kayo sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Sandali lang po, Mayor Sir. Kay Deo, kay Kagawad Raymart, maaari niyo po bang ipaliwanag din sa ating mga nakikinig kung ano ang layunin ng Rescue Seafood Basket Program at ano-ano ang hatid na tulong nito sa ating mga kabarangay? Ayun. Unang-una sa lahat po, magandang hapon. Gusto ko lang po batiin ang aming punong lungsod, Mayor Joy Belmonte. At nanonood rin po ang aming punong Barangay Manuel Icot, kasamaan ko pong mga kagawad. Sa lahat po ng empleyado, kawani at residente po ng Barangay Commonwealth, magandang hapon po. So, yung Rescue Seafood Basket Program po ay nagmula po talaga siya sa inisyatibo po ng mga youth. During po may SK term, kasi I'm former SK chairman po, gumawa po ako ng proyekto called YES or Youth for Environmental Sustainability na kung saan youth camp po siya na gusto lang namin buhayin yung mga youth empowerment po ng volunteerism ng mga youth about environment. And then hanggang sa nagtuloy-tuloy po siya, pinasok na po namin yung food waste mitigation, responsible consumption, and the hunger and malnutrition po project, which is napunta po siya into Rescue Seafood Basket. So we have po Rescue Seafood Basket building na matatagpuan po sa aming barangay. So bali kami po, ang kauna-unang barangay, gumawa po ng food bank building at ito pong Rescue Seafood Basket po, may tatlo po siyang programa. Proyekto. Unang-una po yung Rescued Food Project kung saan yung food bank. Nagre-rescue po kami ng pagkain sa aming mga local market. Kasi napansin po namin about food security, sobrang dami na po naming Hapag Urban Farms. Nasa 300 plus na po ang aming mga Hapag Urban Farms po sa barangay. So tinignan namin ano pa ba yung pwede namin gawin about food security. So nakita namin na kami po ay may maraming local public markets and marami pong nasasayang din ng mga prutas at gulay. So, ginawa namin, inirescue po namin siya at pinupunta po sa building. Now, tinitingnan po namin yung highest quality po yung mga marirescue namin. And yung mga pwede po is binibigay po namin sa aming mga residente. At yung mga hindi po is meron po kaming vermicomposting project sa building kung saan pinapakain po namin siya sa mga nightcrawler po na mga bulate. At yun po yung nagiging vermicast. Okay. Now po, yung mga vermicast po na iaano po namin is binibigay naman po namin sa mga Hapag Urban Farms po namin na sila naman po mismo nagdo-donate po ng mga prutas at gulay po sa amin pong food bank. Kagawad na naman itong food urban food mart ang tawag. Food bank po. Food bank. Ayan na. Nagtatanim din ba kayo diyan ng mga gulay-gulay? Yes, opo, may mga tinatanim po kami kasi may sa backyard po ng food bank namin. Is meron po kaming bakanting lote kung saan meron po kaming composting area and also vermicomposting. And meron po kaming maliit na area din para magtanim. Pero more of that po is binibigyan po namin ng suporta yung mga urban farms po sa paligid po ng barangay namin. May 300 na po. Anong klaseng gulay ang tinatanim niyo, Kagawad? Kamatis, talong, pechay, lahat po ng klase ng gulay na itatanim po namin. Ayan, meron pang pinakbet dyan. Kompleto. Balikan natin si Mayor Lainez dun sa Biraca. Mayor Lainez, ano po ang naging inspirasyon niyo, Mayor? Bakit nasimulan niyo ang ganitong programa patungkol sa food security? Madami bang nagugutom sa inyong probinsya, sa inyong bayan, at food security ang inyong binigyang pansin, Mayor? Mayor Lainez? Yes. Ayan, oo. Ano naging inspirasyon niyo, Mayor, at nagkaroon kayo ng food security program? Itong 3+1 tatlong gulay at malunggay. Actually, sir, pag tinignan nyo kasi in terms of sa progress ng isang bayan, progress ng isang
probinsya, progress ng isang bansa, actually dapat maging secure muna ang pagkain ng tao. Whether you have this industrial technology, yung lahat, di ba, makita mo, may mga sakyan na tayo, may mga pabrika tayo. But kung hindi mo maibigyan ng ibig sabihin ng support sa agriculture, siyempre marami maghihirap. So sa pagkain muna, dapat gawin natin secure sa kanila. Otherwise, sabi ko nga, may asenso pero marami maghihirap. So itong program natin is actually parang ginagawa namin. I think if you remember during the time of the former president, the late President Ferdinand Marcos. Ay, oo. Merong Green Revolution noong araw, Mayor. Ha? Natatandaan ko yan. Na-experience namin yan ng elementary kami that we have doon sa school, doon sa back. May mga contest and projects para sa Green Revolution. Actually, it was a very nice project. Kaya tinitingnan ko na pwede natin gawin ito. Hindi lang dito maging pilot yung provision ay yung bayan namin. But we need na ma-encourage natin ang lahat na tao na matuto at pagtanim. Kasi otherwise, lagi na lang tayo mag-aantay. Dole out ng gobyerno, yung tulong ng iba-ibang ahensya. And we need to be secure sa pagkain. Siguro, Mayor, maki-coordinate din tayo. Meron ba kayong coordination sa DepEd? Kasi tama nga po kayo. Kasi nung ako nasa elementary, mga grade 5, grade 6, ayan, merong gardening kami nung araw pagandahan ng mga tanim Yes, we have. Actually, sir, nagpa-participate kami noon, yung bahay namin, mayroon kami mga backyard. Nagpa-participate kami noon ng Green Revolution. So, I'm already nasa senior age na rin tayo. Pero ibig sabihin, hindi naman pwede natin kalimutan itong tungkol dito sa mga gulay na to. Pero kung tutusin natin, sir, is we have to overhaul. Tingnan natin bakit mga kabataan natin ngayon naging malnourished? Because yung attitude sa pagkain, naging problema na. Natututo yung mga tao. Food. Hindi na yung nakasanayan natin noon na pag nagbigay ang magulang natin ng gulay, kainin natin yun. Ay, oo. So I think that sasabihin ng magulang natin, Mayor, pagka ayaw mong kumain, saksak ko sa baga mo. Biro lang. At a younger age na matuto ang bata na magkaroon ng taste sa gulay. Kasi otherwise, kahit magtanim tayo na magtanim, meron kami mga lugar na we have this, yung lugar namin na sabihin natin maraming taniman dyan. Pero alam mo, yung mga bata malnourished. Kasi gusto na nilang kainin yung mga galing na sa yung fried chicken, di ba? Yung mga instant, Mayor. Saka mga junk food. Mga instant food. Doon kami nagkakaproblema even if we pursue this kind of program unless na hindi natin mabago yung attitude ng mga kabataan natin. Simula doon, sa younger o the youngest generation, turuan natin na kaya nga itong ginagawa namin at the program itself, dapat full participation, hindi lang ng mga magulang kundi yung kabataan mismo. Dapat matuto. Otherwise, tanim tayo ng tanim, hindi na naman kumakain. Yeah. Mayor Sammy? Yes, sir. Yeah. Si Odi po to ng DILG at kami naman ay masaya dahil nasa senior citizen stage na po pala kayo. Ngunit pinagtutuunan pansin ninyo ang programa para sa ating mga kabataan at mga younger generation through food security nga. And Virac Catanduanes being an island municipality, talagang itong proyekto na to, basic as it is, pero napakahalaga para ma-secure natin ang kalusugan at kapakanan po ng ating mga mamayan. However, Mayor, kumusta naman po yung pagrereforma ng mga ugali at mga pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa Virac Catanduanes, lalong-lalo na yung mga parents or lalong-lalo na po yung mga mother or father dito sa ating 3+1 at 3+1 tatlong gulay at malunggay sa bawat bahay project, Mayor. Bahay project. So ito nga, yun nga ang ginagawa natin kahit noon pa. Pero although it was not a 3+1, basta ang sinasabi ko lang na kung wala naman kayong malaking lupain, sabi kahit sa paso, lagay natin. May kamatis tayo dyan, may talong tayo dyan, may okra tayo dyan. Sabi ko, pag sabay-sabay na bumubunga na, sabi ko, hindi na natin kailangan bumili. At makakadugtong sa mga pangangailangan natin at on a daily basis.
makakatulong yun. Pero itong 3+1 is actually, inaano na natin sa barangay para maging mas malaki ang coverage natin para makuha. Pero yung gulayan sa paralan at gulayan sa barangay, tuloy-tuloy yun ang ginagawa natin. We need to ensure na yung mga barangay, may mga garden project sila para binibenta naman nila sa palengke. So nakakaroon sila ng pondo para sa barangay, nakakadagdag sa kanilang panggastos. At yung sa paralan naman is we would like also na makita ng mga bata to appreciate na magkaroon ng mga gulayan o yung taniman doon sa paralan. Kasi yun na nga sinasabi ko, there is a change in the perception ng mga kabataan natin ngayon na akala nila ang gulay is mapait yan eh. Hindi yan masarap eh. Di ba yung ganun? So I think it is a matter na i-develop natin yung habit uli na kagaya ng panahon na kung ano yung binibigay sa atin ng pagkain ng mga magulang natin, kinakain natin. Eh ngayon, pag naglagay ka dyan ng gulay, tatalikod yung bata eh. Sabihin niya, busog na siya. Totoo So po I yan. think it's more on holistic ang approach natin na hindi lang itong project na ito per se na ginagawa, but we need na talaga magkaroon ng change ng attitude at perception yung mga bata. Kasi sa bata tayo mag-ano eh, mag-focus eh. Yung mga bata, medyo mahirap ngayon. Yeah. Sa bata tayo, magbibigay ng tuon na they learn to appreciate and have to have this perception na tama pala itong kumakain ng gulay. Mayor Sam Lainez, sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag at sana nga po ay maging successful ang inyong programang 3+1 tatlong gulay at malunggay at sana gayahin ng ibang pang mga LGU sa Mayor. We need that Opo. ano natin. Opo. Mayor, thank you. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Okay, thank you po. Maraming salamat. At mula sa Virac, andito pa rin ang kagawad ng Quezon City USEC, si Kagawad Raymart. Gusto kong malaman yung Rescue Seafood Basket. Ayan. Ito ay kauna-unang food bank na pinangalan ng isang barangay na ayun nga, sinimula ng mga kabataan. Ayan, ang tanong natin dito, Kagawad Raymart, ayan ito bang ganitong programa ay nakakatulong pa talaga ng malaki sa ating mga kabataan para ma-focus ang attention sa mga ganito, productive at hindi po naliligaw ng landas, hindi naakit sa droga o kaya ano pang mga hindi magandang pinagkakaabalahan. Ayun. Sige po, bago po ang lahat, no, speaking of Virac Catanduanes, gusto lang po talaga namin pasalamatan si Congressman Bong Hoson Tevez, TGP Party List po. Siya po yung nag-donate ng building po namin sa barangay, yung food bank building. From Catanduanes. From Catanduanes po si Kong. Wow, may connection. Kaya sabi ko kanina, no? Virac Catanduanes, food security, tapos barangay Commonwealth din, no? Tevez nito na hindi taga Timor-Leste, Hindi po. yung taga Negros, ayan. Anyway, proceed, Kagawad. Sige po, bali po napatunayan din naman po namin sa proyektong ito, no. Yung sinabi ko nga po, nag-umpisa sa youth camp, yung mga YES graduate po namin. Meron po kaming youth na 28 volunteers noon graduate. Actually, buong SK Council po ngayon ay galing po dun sa programa namin na YES. Wow. At actually, iba pong mga naging graduate po namin ngayon, sila na po mismo yung presidente ng mga different organizations po nila, youth organizations nila. So, napatunayan namin na yung aming pong proyekto na hikayatin ng mga kabataan na bumalik po sa pagbobolontaryo at pakikipag-ugnayan po at tumulong sa komunidad is nagbunga rin po sa kanila na sigurong mga ngayon, yung iba po SK Council members na at yung iba presidente po ng mga youth org po nila. Ayun. Yung bang garden niyo, meron bang mga nasa paso, nasa kasi may nakita akong reporter Yusek, si Mer Lyson. Ayan, sikat yung YouTube, sikat sa YouTube eh. Naggagandan doon sa tuktok ng building niya, yung bahay niya. At nandun sari-sari mga gulay ang nakalagay sa plastic container, mga paso, pati yung family size na ng soft drinks. Yun ay natataniman. Meron din ba yung ganyan project, Kagawad? Actually, yung mga Hapag Urban Farms po namin is awarded din po kami ng Grow QC Award ni Mayor. So, isa po yung mga urban farming namin sa barangay na awardan. May mga aquaponics, hydroponics din po kami sa barangay. Wow. So, bukod po sa vertical planting po. Parang nakakatuwa lang kay Deo, no? Kasi nasa QC, gitna ng commercialization. Ngunit may mga barangay tayong
binibigyang diin at pagpapahalaga ang agrikultura. No? So sana sa mga nakikinig na mga kabaranggayan natin sa buong Pilipinas na may malawak na area, dapat i-maximize nila yon para sa 3+1. O nga pala dyan sa Quezon City, ang dami pang bakanteng lote dyan. Di ba pwedeng yung mga nakatiwangwang, di ba pwedeng kausapin si Mayor na taniman ng yung grupo, Kagawad? Actually, si Mayor J. Belmonte po is isa sa nagsusulong talaga ng urban farming. Lalo na yung project niya pong Grow QC. Yung Grow QC, it's expanding, Lakay Deo. Oo, kasi isang galing pook awardee ang Quezon City because of that. At yung sustainability talaga, from 1,000 plus yata ngayon ang ating mga urban farmers. Okay, Kagawad Remarta, ayan. So, ano ang inyong mensahe sa mga kabataan, sa mga sangguniang kabataan na katulad niyo para mahikayat din na gumawa ng ganitong programa na tutugon sa malnutrition at magkaroon ng food security? Message ko lang po na na wala pong imposible na kahit po marami pong nakadlang. Like for example po yung barangay namin, wala na po kaming spaces if ever na matataniman, pero nakita namin na meron po kaming mga malalaking public markets na pwede sana namin, yung mga gulay na itatapon is ma-rescue po namin. Yung mga ganong bagay po is maaari po silang gumawa po ng hakbang para naman po if ever makatulong din po sila sa barangay. Wala pong imposible kahit po mga kabataan. Isa na pong patunay yung project po naming Rescue Seafood Basket. Nag-start lang po siya sa maliit na youth camp at ngayon may sarili na po kaming food bank building at next week po mag-uumpisa na po kami ng aming Rescue Kitchen Project. Ito po ay feeding program po sa lahat po ng malnourished children na nakita po namin after the Operation Timbang Plus. Kagawad na Remarta Garcia ng Quezon City, maraming salamat at congratulations. Yes po. At sana nga ay lumawak pa ang ganitong klase ng programa ninyo. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kagawad Remart. Oo. Kagawad Remarta Garcia ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Abay, magiging mayor to. Innovative, no? Maparaan ang kanyang Yan mga kailangan natin sa mga kabataan. Maraming salamat. At sa ating pagbabalik po mahabigan, abay makausap natin sa opisyal ng Philippine National Police USEC. At pag-usapan naman natin ang yung napakalaking accomplishment ng ating PNP sa Region 4 sa pagkakahuli nga ng mahigit 1 toneladang droga o shabu. At syempre ang kahalagahan po ng mga checkpoint. At yan po ay sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. The Department of the Interior and Local Government keeps up with the new trends in governance and public management by setting higher standards in performance management that target fulfillment of actual needs of the citizens. At the forefront of this mission is innovation, with the development of the Citizen Satisfaction Index System, or CSIS, a tool for drawing in applicable information for gauging citizen satisfaction in areas such as health, support to education, social welfare, governance and response, public works and infrastructure, environmental management, and economic and investment promotion services. The CSIS, crafting ideas with lasting solutions through the voice of the citizen, delivering quality projects and services with demand. Encouraging a bolder vision for the public service, local governance, and citizen satisfaction for the future of the nation. DRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. Balik po tayo sa ating DILG sa DZRH Break Time. Nako, kapiling natin ngayon ang spokesperson ng Philippine National Police.
Si Attorney Colonel Jean Fajardo. Colonel Jean Fajardo, Attorney, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Deo, at kay Yusek Pasaraba at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Magandang hapon po, mga sir. Ayan, diretsahan na tayo, Yusek. Yes. Ayan. Colonel Jean, Mhm. oo, ano na ang pinaka-latest na update tungkol sa nasabat na droga sa Alitagtag, Batangas? And congratulations, PNP. Yes po, sir. Kahapon po ay natapos na rin po yung inquest proceedings po natin na isinagawa po ng mga provincial prosecutors po ng Bataan at nakapagsampa na po tayo ng criminal complaint laban po sa ating na-arrestong suspect for violation po ng Section 5, Article 2 of RA 9165 o yung pong tinatawag po nating transportation of illegal drugs at karagdagang kaso po ng violation po ng Section 31 of RA 4136 o yung pong illegal use of car plate dahil may mga nakuha po tayong mga plaka doon po sa kanyang sasakyan, maliban po doon sa mga drugs. At kasalukuyan po, siya po ay nakadetine pa rin po dyan po sa Batangas sa PPO. At kanilang madaling araw din po ay natapos na rin po, mga around 5 a.m. po ay natapos na rin po na ma-turn over po natin sa main office po ng PIDEA. Ito pong 1.4 tons po ng illegal drugs na nakumpisa po natin. Colonel, balikan ko itong suspect na si Alahon Michael Zarate. Ito pala ay PhilAm pala siya, Colonel. Ano ang background nito? Ha? Bakit napunta rito ito ay PhilAm? Iyan po yung subject pa rin po, sir, natin ng case build-up po. Inaalam po natin yung kanyang background po. We are receiving information na siya nga po ay galing din po ng ibang bansa at nanirahan din po doon. Although sa kanya pong papeles na nakuha po natin ay Filipino citizens po siya, may asawa at anak. At yun po yung ginagawa po natin, nagbabacktracking po tayo, nagbabackground check po tayo in coordination din po sa PIDEA at yung pong mga foreign counterparts po natin to confirm yung pong ilang information po na ating natanggap na maaaring nanirahan din po ito sa ibang bansa po. Anong paliwanag niya, Colonel Fajardo? Ano yung ba't sa kanya itong mga droga to? Alam ba niya na droga yung kanyang dala? O kasi sabi parang inupahan, parang inakira lang natin sa sasakyan. Matipid po yung pananilita po ng ating suspect, Sir Deo, at yan naman po ay ating respeto. Pero ang sinasabi nga po natin, for an ordinary citizen na ikaw po ba ay maniniwala na siya ay pinag-drive lamang po ng sasakyan at hindi po niya alam yung laman po ng kanyang van dahil napaka highly impossible, if not improbable po na sa ganitong kalaking volume ng drugs ay isang tao lamang po ang nagganito sa van. So ang tinitingnan po talaga namin, and we have reasonable ground to believe na may mga kasamahan pa po siya na maaaring tumulong sa kanya na magkarga nitong napakalaking yung illegal. At sa ngayon po ay tuloy-tuloy po yung ginagawa po nating investigation and case build-up to identify yung mga possible cohorts po ng ating arestadong suspect po. Kung ayaw magsalita, paano natin pakakakantahin niya na Colonel? That is his right, Sir Deo. Hindi po natin siyang pwede pong puwersahin. At no less than po yung prosecutors on case po ang nag-remind po sa kanya na siya po ay may karapatang manahimik at kumuha po ng kanyang abogado. At yan naman po ay ating irerespeto. But nonetheless, this will not stop us from pursuing the investigation of this case dahil malaki po yung ating paniniwala at meron po tayong iba pa pong mga information which unfortunately we really cannot disclose for now so as not to preempt po yung ongoing intelligence case build-up po natin. Sa assessment ninyo, Colonel, ano ba ito? Member ng International Drug Syndicate? There is a big possibility, sir, na ito ay itong mga nasa likod po nitong napakalaking drugs po na pumasok po dito sa ating bansa ay grupo po ito o drug syndicate po. At base po sa ating initial assessment ng ating mga operatives on the ground at base na rin po, sir, sa packaging at markings na nakita po natin sa mga nakumpiskang droga ay iba po ito. Malaki po yung pagkakaiba po nito doon sa mga recent
drug seizures po na kung saan nakikita po natin nakapasok sa T-bag. Ito po ay ibang-iba po yung foreign characters na nakita po natin na mga markings and packaging po nito. Kaya we are now in close coordination po sa ating mga foreign counterparts para malaman po yung mga possible origin and source po nitong more than 1 ton of illegal drugs po. Yala kay Deo, talagang kakaiba naman to dahil ito yung pinaka biggest, no? The biggest haul ng drug haul sa Pilipinas, Colonel Jean, kaya kakaibang nasa likod ng bagay na ito. Itong public curiosity para sa kaalaman ng publiko kasi kailangan nilang malaman ano ang gagawin dito, no? Anong susunod na gagawin ng ating kapulisan or mga kasama natin sa task force tungkol sa 1.4 na toneladang droga. Ito po ba ay ikikip or dadalhin sa isang safekeeping place or susunugin as the case may be, Colonel Jean? For the meantime po sir, ay mananatili po yung kustodiya po ng mga nakumpiska po nating illegal drugs sa PIDEA main office po habang dinidinig po yung kaso. But once na naisampa na po ng kaso po yan, as a matter of course po, ay magpa-file po ng petition po ang ating prosecutor for the destruction po nito mga illegal drugs. At yan din po yung ginagawa po natin doon po sa iba pa po nating nakumpiska na illegal drugs po. At after po ng petition po, ay didinggin po yan at magdidesisyon po ang korte at maglalabas po ng order kung kailan po susunugin at sisirain po itong mga illegal drugs po na ito para hindi na po magkaroon ng agam-agam na maaaring maibalik po ito sa kalye o mapunta po sa ibang kamay. But ang kasulukuyang pinaglalagyan po ng mga illegal drugs po ay wag po kayong mag-alala. Secured po yan. Sabi nga po ng PIDEA ay may mga 24-hour CCTV cameras po na nakalagay po doon sa kanilang evidence vault to make sure na secure po itong mga ebidensya po na ito. Colonel Fajardo, ma'am, itong pagkakahuli dito kay Alahon, Michael Zarate sa isang checkpoint, ito ba ay meron ba kayong aksidente lang ba na nahuli ito sa checkpoint o merong intelligence report ang PNP sa Region 4? Kaya ito ay natimbog, Colonel. Prior to this operation Sir Deo, ay meron na po tayo mga impormasyon na sinusundan po. May mga even prior to this, kung may mga recently, may mga malalaking bulto po tayo ng illegal drugs na nakumpiska po dyan sa Region 4A, and no less than the PIDEA has confirmed na meron po talaga silang binabantayan po dyan. Ang nangyari po noong April 15 ay talaga pong habang nag-checkpoint po talaga yung mga pulis natin ay ang talagang tinitingnan natin dyan, yung mga closed van na heavily tinted. So nung mapansin po nila yan, pakiramdam po nila ay umiiwas po sa checkpoint at in fact, he attempted to really evade po yung checkpoint. That was the reason kung bakit po sa pinurso po talaga ng ating mga pulis at umistop po siya doon. At yun nga po, ang lumantad sa kanila nung buksan na po nung driver ay talaga masangsang ang amoy at nandun po talaga scene with the visible eyes yung mga bulto po at mga drugs po doon po nakalagay po doon sa mga plastic containers po. Laki Deo, hindi lang kahalagahan pala ng mga checkpoint. Yan, At syempre, mga snappy na mga pulis natin. Kaya imagine that, no? As a matter of, yes, Laki Deo. Kaya nga nagkaroon ng spot promotion na yung police chief ng Alitagtag at syempre yung kasama sa operations sa checkpoint ay bibigyan din ng promotion o commendation na Colonel Fajardo, ma'am. At tama po sir, ang yung pinaka-team leader po si Captain De Luna na ngayon ay Major De Luna na po he was promoted on the spot po ng ating CPNP at no less than ng ating SILG po ang nag-fit po ng kanyang bagong ranggo na Major. We hope by this action of SILG ng ating CPNP, this will serve as an inspiration doon po sa ibang mga kapulisan na lalong pag-igihin po yung kanilang pagtatrabaho, yung simpleng checkpoint, yung simpleng pagtupad ng tungkulin ng ating mga pulis. I just can imagine kung yung small portion lamang po ng illegal na droga po na ito na nakumpiska natin ay reaches the streets po yung ating mga barangay. Napakalaki pong problema ito. Kaya we would like to commend po talaga yung efforts ng mga kapulisan natin dyan sa Batangas po. Colonel Gina Fajardo, ma'am, maraming salamat po at congratulations sa kabuuan ng Philippine National Police sa leadership ng bagong PNP chief natin, General Romel Mabil.
at siyempre mga taga PNP Region 4A. Thank you and congratulations, Colonel. Colonel Chin, maraming salamat. Salamat po, Sir Deo and Yusef Pasakaba, at magandang hapon po. Ayan, mga kaibigan, ang spokesperson ng Philippine National Police, Attorney Colonel Jean Fajardo. Ayan, tama ka, Yusek. Snappy ang ating mga kapulisan. Sana lahat ganyan, ano? Totoo. At ito nga, checkpoint effect. May maganda rin ang focus ng checkpoint. Once epektibo yung mga nagbaman sa ating mga checkpoints natin. And snappy nga, no? Marami tayong makukumpiska na mga illegal na droga. At sana lakay Deo, panalangin natin makikipag-cooperate etong suspect. No? Ayan, And at the same time, yung mga may alam tungkol sa mga illegal na droga. Imposible mag-isa lang yan. May kasabot yan na Yusek, no, ha? At siguro yan ang hamon ngayon sa PNP. Paano makukumbinsi na magsalita itong suspect na si Alahon Michael Zarate. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa. Hurts to say goodbye, Yusek, at hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya naman, lakay Deo, sa ngalan po ni Secretary Benhar Abalos, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa DILG sa DZRH Break Time. Hanggang sa muli. Ako po si Deo Macalma. Odi Pasaraba ng DILG. Maraming salamat, Pilipinas. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga